sigado yung ano, nakagaling yan? Oo, yung magpapagpag lang. Dito po mga kapatid. Diretso lang, kumalayo ko po. Dito tayo mga kapatid. Mga kapatid. Dito tayo bababa sa ano. Mahal natin ang ano, mahal natin. Mahal lang. Ha? Sabi ko. Alin? Yung? Ah, may. Dito tayo magkanang. Kasi may pala tayo magsisimula. Ada tayo magsimula. Ada pa tayo magsimula dito. Layo pa to ha, Jun. Amin, no? Carmel! Pagkatingnan ko yung kaliwa pa kami. Picture po muna tayo po. Ang kapayapaan, hindi nag-iisip ito ay talagang kapayapaan. Balikan silang nakikinako, kailangan ng program at lang ako mga kaibigan at pamilya para makasasakit sa ito. Ang kapayapaan natin dito ay hawak na mga aktibong nakikindak para sa kapayapaan ng ating bansa. Yan po ang basis ang kaibigan sa Puerto Princesa City, Palawan. Ako po si Kapatid na Jonan Nyoko para sa National Rally for International Gathering. Maraming salamat, kapatid na Jonathan. Bumalik tayo sa Swan Park Gaspi City Valley para doon sa libo-libo nating mga kababayan na natitipon na mula po sa Bicol Region. May hatid na balita si Kabranda Albert de Ramos Jr. Kabranda Albert! Magandang Dumadalo sa National Rally for Peace at karamihan naman sa mga dumadalo doon, doon na raw nagpalipas ng magdamay. Grabe pa, si Rani Turosa. Rani, magandang tanghali. Na pagsisimula po ng National Rally for Peace, inagtana ngayon ng mga delegado ang bilis na kung saan naganapin sa Pagadian City sa Buanga del Sur na pangunahan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Masayang natilahok at dala-dala nila ang mga placards na gagamitin upang ipanawagan sa gobyerno ang kapayapaan at lahi ang problema ng ating bansa.
marami sa mga mamamayan dito na nagpalipas na gamit at hindi na natulog dahil sa sabi kanila sa nasabing aktibidad. Sabi ito, tuloy pa rin ang seguridad sa lugar sa pamunahan ng nakaliputik ng mga pulisya, gulalo at ng mga ahensya ng gobyerno. Lain ko lang ito po ng Panginoon TV sa Buong Sur para sa National Rally for Peace Special Coverage Rally Kota. Pagpas. Rally, kamusta naman ang panahon niyo sa pagalian? Ngayon po ay medyo kanina po mainit pero po na ating pag-inom ay hindi naman po umulan. Pero palit po ang mga kababayan natin, mga mamayan dito na lumang po dahil nakita po namin kanina na hindi na po silang matulog at patuloy po ang pagkikita ng pagkakabilidad. Diyan sa lugar niyo, mga isla diyan, no? Ay nagtaas sa bilang sa mga gulay. Ang balita at ang pagkakabilidad, sunod-sunod kasi ang mga gulay dumaan sa bansa. Ang hagupit ng Manila at mga patinding kapula naman ang ating pinapatayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,000 at 500 road project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyan ginagawa sa buong bansa. Isa na rito ay ang flood-based management project sa Cagayan de Oro na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit 600 hektarya ng lupa at 6,000 nating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa Pampanga Bay na magsisilbing karandagang lunas sa mga pagpapaha. Nang dumating ang sunod-sunod na bagyo, ang 5,500 flood control projects ng pamahalaan ang hinahanap ng mga naapektuhan ng mga pagbaha. Inanod na rin ba ang mga iyon ng kahamgalan ng malakas bagyo na nagpahirap sa malaking bahagi ng Bicol Region, Visayas at sa Mindanao? Inamin ng Pangulo na hindi sapat ang flood control projects ng gobyerno. Epekto na lang kasi ng pagbabago sa klima o climate change ang matitinding kalamidad na tumatama hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa buhay ng kahit isang Pilipino, hindi lamang ito pag-aksaya oras ng pamahalaan kundi makakahadlang din sa pag-resolve sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pang-medikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay nauwi lamang sa pagkatalo-talo at pagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagkatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan, at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan kahit sa lumuluhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo namang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita, ang kanilang sinupaan tungkulin na siyang dahilan kaya sila inihalal ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyo. Tulad ngayon ang alam natin, ang layunin ng pambansang rally na ito ay para sa kapayapaan!
bansa. Ngunit, ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang kung ang batas ay irerespeto at pag-iiralin. Hindi po tayo laban sa anumang proseso ng paglilinis anuman ito. Kailanman at ito po naaayon, sumusunod sa batas. Kaya, upang magbigay linaw ukol sa diwa at kahalagahan ng pagpapairal at pagsunod sa rule of law na sa pinsandigan ng kapayapaan tungo sa kalulutas ng maraming problema kinakaharap ng ating bansa, ating pong pakinggan